Sa lahat ng ating mga kababayan sa abroad, mga modern-day heroes, para sa inyo to. Alam namin na marami sa inyo ang nag-iisip ng umuwi for good. So, pag-usapan natin kung paano yung mga pinaghirapan ninyong ipon ay pwedeng maging pundasyon ng isang magandang kinabukasan dito sa Pilipinas. Ito yung pangarap na dahilan ng lahat ng sakripisyo, di ba? Bawat padala, bawat long-distance call sa pamilya, lahat yan may isang goal. Gamitin yung ipon para makapagtayo ng sariling negosyo pag-uwi. At yan mismo ang sentro ng usapan natin ngayon. Okay, at may malaking pero, kailangan nating maging totoo sa isa't isa. Hindi lahat ng umuwi at nagninegosyo ay nagtatagumpay. May mga panganib, at kailangan nating kilalanin ng mga yan para hindi masayang ang ilang taon ninyong paghihirap. So, sa unang bahagi, titingnan natin yung dalawang mukha ng barya. Yung pangarap na sobrang ganda at yung panganib na kailangan nating iwasan. Ito na, ang pinaka-common na problema, yung tinatawag na absentee entrepreneurship. Ikaw yung tagapondo habang nasa abroad, pero iba yung nagpapatakbo. At dito madalas nagsisimula yung mga heartbreaks. Yung tiwala sa kamag-anak o kaibigan na nasira. Yung pera na parang bula na lang na nawala. Nakakalungkot pero nangyayari talaga yan. So, paano iwasan yan? Well, ang sagot, nagsisimula sa pagkilala sa sarili mo. Dito na tayo sa isang mahalagang sanggandaan. Kailangan mong piliin kung anong landas ang para sa'yo bilang isang investor. Ito yung tanong na kailangan mong sagutin ng tapat. Ano ba ang risk tolerance mo? Sa madaling salita, gaano ka katapang pagdating sa pera? Ikaw ba yung tipo na gusto mo ng sigurado kahit medyo mabagal ang balik? O ikaw ba yung go big or go home na klase? Kasi yung sagot mo dyan ang magdidikta kung anong negosyo ang para sa'yo. Ayan, tingnan natin yung dalawang klase. Una, yung conservative investor. Sila yung mga safety first, ang gusto nila stable na kita. Ayaw nila ng sakit ng ulo. Sa kabilang banda, andyan yung aggressive investor. Okay lang sa kanila yung risk, basta ang kapalit ay yung chance na kumita ng mas malaki at mas mabilis. So, alin ka dito? Kung ang sagot mo ay conservative ka, ito ang mga negosyong bagay sa'yo. Isipin mo, tubig, bahay, pagkain, mga basic needs. Kahit magkaroon ng krisis, kailangan pa rin to ng mga tao. Hindi kaya yaman overnight, pero tuloy-tuloy at sigurado ang pasok ng pera. Ngayon, kung medyo aggressive ka naman, ito ang mga patok na larangan. E-commerce, mga sikat na franchise, mga astig na coffee shop. Dito, nakasakay ka sa trend. Mas malaki ang risk, oo. Pero kung tumama ka, grabe rin ang potential na kita. Teka. Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang investment na pwedeng maging para sa conservative at pwede ring maging para sa aggressive? Ito na, papatilala ko sa inyo ang tinatawag na all-weather investment, ang agribusiness. Specifically, pag-usapan natin ang poultry farming. Alam nyo kung anong maganda dito? Mabilis ang production cycle. Ibig sabihin, mabilis mong makikita ang balik ng pinuhunan mo. Hindi mo kailangan maghintay ng taon. Mabilis umikot ang pera na napakahalaga sa pagnenegosyo. At yung kita, tingnan ninyo to, halos 5 milyong piso. Yan ay isang sample ng pwedeng kitain sa isang taon mula sa isang broiler contract growing project. Isipin nyo yan, hindi na lang to pangarap, ito isang plano na may numero. Yung ganitong kita, ito yung stay for good money. Okay, so ano ba itong contract growing? Simple lang yung konsepto. Parang may big brother ka sa negosyo. Ikaw ang mag-aalaga ng manok, pero yung malaking kumpanya ang magbibigay sa'yo ng sisew, pagkain, gamot at technical support. At, ang pinaka-importante, sila na rin ang siguradong bibili ng mga manok mo. So wala ka nang iisipin na marketing. Bawas risk, bawas stress. Ngayon, tingnan natin kung paano to babagay sa'yo. Kung ikaw ay conservative, pwede kang pumasok bilang investor na may fixed return. Parang nag-invest ka lang sa isang super stable na negosyo. Tatanggap ka ng 8 to 10% na kita kada taon. Predictable, stable, secure. Perfect to kung gusto mong palaguin ang pera mo habang mahimbing ng tulog mo sa gabi.
Pero kung ikaw naman ay aggressive, aba, ibang usapan yan. Pwede kang maging isang equity partner. Ibig sabihin, hindi lang fixed return ang makukuha mo. Kasosyo ka mismo sa kita ng buong operation. Kapag kumita ng milyon-milyon, kasama ka sa milyon-milyon at may say ka pa sa pagpapalaki ng negosyo. Dito napapasok yung exponential growth. Okay, so ngayon alam mo na yung mga options mo. Baka may idea ka na kung anong landas ang gusto mong tahakin. Ang tanong, paano magsisimula? Ito na ang iyong step-by-step na gabay. Ayan, 5 simpleng hakbang. Number 1, pinakaimportante, mag-aral muna. Huwag basta-basta susugod. Number 2, piliin ang tamang legal structure. Number 3, gamitin ang tulong ng gobyerno. Yes, may tulong. Number 4, gawing legal at formal ang negosyo. At number 5, matutong humawak ng pera ng tama. At ito, seryosohin niyo to, hindi kayo nag-iisa. Nandyan ang OWOW at DMW para sa mga reintegration programs. Ang DTI, may mga negosyo centers para sa libreng training. Ang Go Negosyo, may mentorship. At kung kailangan nyo ng puhunan, may mga loan program ang Land Bank at DBP para mismo sa mga OFW na tulad ninyo. Sa pagpili ng structure, simple lang yan. Kung maliit at mag-isa ka lang, sole proprietor sa DTI, okay na yan. Pero kung may mga kasosyo ka o malaki ang plano, mas maganda ang corporation sa SEC. Bakit? Kasi pinoprotektahan nito yung personal assets mo hiwalay sa negosyo. At speaking of SEC, ang good news, madali na lang magrehistro ngayon. Hindi na kailangang pumila ng mahaba. Pwede nang gawin online gamit yung eSpark platform nila. From name reservation to getting your certificate, pwedeng gawin kahit nasa bahay ka lang. Bago tayo magtatapos, pakinggan nyo tong paalala mula sa isang kapwa-entrepreneur. Ang negosyo parang buhay, may ups and downs. Hindi yan get-rich-quick scheme. Ang kailangan, pasensya, tiyaga, dahil darating din ang araw na aanihin mo ang lahat ng pinaghirapan mo. So dito natin tinatapos ang ating pagtatalakay. Ang pag-uwi at pagninegosyo ay higit pa sa pagbabago ng karir. Ito ay pagbabago ng pagkatao, pagbabago ng misyon sa buhay. Ang ultimate goal? Simple lang, pero napakalakas ng dating. Hindi ka na lang isang remitter na nagpapadala ng pera. Magiging isa kang investor, isang entrepreneur, isang job creator. Ikaw na mismo ang lilikha ng kasaganaan dito mismo sa Pilipinas. Ilang taong kang nagsakripisyo, ngayon hawak mo na ang puhunan. Ang huling tanong na iiwan ko sa'yo ay ito. Anong legasiya ang itatayo mo gamit yan? Para sa pamilya mo at para sa bayan? Nasa mga kamay mo na ang sagot.